ng Timog Katagalugan. Tuloy ang pagtatayo ng mga export processing zone. Kaya nawawalan na ng lupang masaka ang ating mga magsasaka. Kahapon, Hulyo 25, ay naglunsad ng isang People's Agenda Caravan ang mamamayan ng Timog Katagalugan sa pangunguna ng bagong alyansang Makabayan, Southern Tagalog. At itong People's Agenda Caravan ay lumundo ngayon sa araw ng unang State of the Nation address ni Noynoy Aquino upang ihapag ang 10 puntong agenda ng mamamayan. Una, uswigin at ikulong si Gloria Macapagal Arroyo dahil sa loob ng 9 na taon na panunungkulan ni Gloria Macapagal Arroyo ay labis-labis na at samot-sari na ang kanyang mga kasalanan sa mamamayan. Pangalawa ay ipatupad ang tunay na reforma sa lupa para sa mga kapatid natin mga magsasaka. Ang Tigasin Dayolo nagpunta rito sa Suna para ipabot kay Noynoy Aquino ang pinako niyang reforma sa lupa. Di karpo, hindi garb. Gayon din ang pagtaas ng 125 pesos sa dagdag sahod para sa mga kapatid nating mga manggagawa. Gayon din ay libre at legalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Naranasan ang isang classroom na bumabagsak ang mga kisame at tumutulo ang bubungan dahil walang budget na binibigay ang gobyerno. Pantay na pagtingin sa karapatan ng mga kababaihan. Gayon din ay serbisyong panlipunan sa mga kapatid nating maralitang Tagalungsod. Gayon din ay yung mahigpit nating panawagan na bigyan ng hustisya, bigyan ng katarungan ang lahat ng biktima ng extrajudicial killings at lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Kumakamit lamang ang katarungang panlipunan kung uusigin mismo ni Noynoy Aquino at ikukulong ni Noynoy Aquino si Gloria Macapagal Arroyo. Ito ang magsisilbing babala kay Noynoy Aquino dahil wala pang isang buwan siya sa panunungkulan ay samot-saring issue na lalo na sa usapin ng paglabag sa karapatang pantao ang naranasan ng mamayan ng Timog Katagalugan. Imbestigahan si Gloria Macapagal Arroyo sa malalang record ng paglabag sa karapatang pantao. At isang malaking hamon din sa bagong presidente na palayain ang lahat ng bilang